Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang dalawang lalaking nakasakay sa isang tricycle. Maya-maya pa, nagtulungan ang dalawang lalaki na buhatin ang isang tila sirang kutsyon ng kama. Itinapon nga ng dalawang lalaki sa gilid ng kalye ang kutsyon at dali-dali ding umalis. Kung iisipin mo, sira na talaga ang kutsyon kaya itinapon na ito ng mga lalaki. Pero mali tayo lahat ng akala. Dahil ang katotohanan, sa loob pala ng itinapong kutsyon, hindi ito sira dahil nakasiksik pala ang labi ng isang masipag na ina. Para nga sa ating storya ngayon, pag-usapan natin ang kaso na bumalaga sa Lima, Peru ng pagpasok ng taong 2026 na mareresolba pa dahil sa isang tattoo. Ang babaeng biktima sa ating storya ay kinilalang si Jennifer Lisbeth Mendoza, 26 years old. Ang babae ay nagmula sa Guyas, isang probinsya sa bansang Ecuador. Lumaki si Jennifer sa isang maliit at simpleng bahay. Kasama niya doon ang kanyang ina at 5 kapatid, kabilang na ang kanyang kapatid na babaeng may physical disability. Mahal na mahal nga ni Jennifer ang kanyang ina na mag-isang nagtaguyod sa kanilang mga magkakapatid. At dahil sa hirap ng buhay, hindi na nakapagtapos pa ng kolehiyo si Jennifer. Nakita niya ang pagtitiis ng kanyang ina at ang hirap ng kanilang buhay. Dahil dito, nagdesisyon na nga si Jennifer na maghanap ng trabaho upang matulungan ang kanyang nanay bilang panganay. Iba't ibang trabaho nga ang sinubukan ni Jennifer para matustusan ang kanyang ina at mga kapatid. Siya na din ang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya at inako na ang lahat ng responsibilidad, lalo na ang financial responsibility. Malaki nga ang pasasalamat kay Jennifer ng kanyang ina dahil napakasipag ng dalaga at lahat ay tinitiis ni Jennifer para sa kanyang pamilya. Puno man ng pagsubok ang buhay ng pamilya ni Jennifer, nananatili silang buo at masaya. Taong 2020, habang nagtatrabaho sa isang restaurant, nakilala ni Jennifer ang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Ariel Garcia, 31 years old na isang delivery rider. Tulad ni Jennifer, si Ariel ay breadwinner din ng kanyang pamilya. Tila nga na love at first sight sina Ariel at Jennifer sa isa't isa. Kaya naman, ilang buwan matapos nilang magkakilala, nagkaroon na ng relasyon ang dalawa. Makalipas ang ilang buwan, nagdalang tao na si Jennifer at kalaunan, ikinasal na sila ni Ariel. At dahil nga siya ay may sarili ng pamilya, umalis na si Jennifer sa puder ng kanyang ina. Pero sa kabila nito, nangako nga ang babae na hindi niya pababayaan ang kanyang pamilya at magbibigay pa din siya ng suporta sa mga ito. Doble kahit naman ang ginawa ni Ariel upang buhayin ang kanyang mag-ina. Makalipas ang ilang taon, nabiyayaan pa ng 3 anak ang mag-asawa. Hindi nga naging madali ang buhay ni Ariel at Jennifer, lalo na at pareho pa din nilang sinusuportahan ang kani-kanilang pamilya. At dahil kailangan nga ni Jennifer na magtrabaho, napilitan siyang iwan ang kanyang mga anak sa kanyang ina. Dagdag pa sa dagok ng ginang na ang kanyang 2 mga anak ay madalas magkasakit at palagi silang nasa ospital. Habang dumadaan nga ang panahon, mas dumadami ang gastos na mag-asawang Ariel at Jennifer dahil lumalaki na ang kanilang mga anak. At kahit ano pang kayod na mag-asawa, hindi na talaga sumasapat ang kanilang kinikita para sa buong pamilya. At taong 2026 na nagsimulang magkaroon ng problemang pinansyal ang mag-asawa. Pinayuhan ni Ariel ang kanyang misis na itigil na ang pagbibigay ng suporta sa kanyang pamilya at dapat ay pagtuunan na lamang ng babae ng pansin ang kanyang sariling pamilya. Sinabi pa ng lalaki sa kanyang misis na masakit man para sa kanya, pero dapat itigil na raw ni Jennifer ang pagbibigay ng pera sa kanyang pamilya dahil mas importante ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Nag-isip nga na maigi si Jennifer dahil ayaw niyang mamili sa pagitan ng kanyang pamilya at pamilya nila ni Ariel. Sa isip nga ng babae, wala nang ibang tutulong sa kanyang ina at mga kapatid, lalo na at nag-aaral pa ang mga ito. Sa kabilang banda naman, gusto nga ni Jennifer na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak upang hindi na danasin ang hirap ng mga ito na kanyang pinagdaanan nang siya ay bata pa. Kaya naman, isang idea nga ang pumasok sa isip ni Jennifer para hindi na niya kailangan pang mamili.
Sa isip nga ng babae, maghahanap na lamang siya ng trabaho sa ibang bansa na mas malaki ang sahod kaysa sa Ecuador. Pero bago nga ang lahat, sumangguni na muna si Jennifer sa kanyang asawa na si Ariel. Sa pag-uusap nga na mag-asawa, sinabi ni Jennifer na gusto niyang magtrabaho sa Peru. At ay nga sa babae, ilan sa kanyang mga kaibigan ay nagtatrabaho doon at mas malaki nga ang sahod kumpara sa Ecuador. Hindi naman pumayag si Ariel at sinabing siya na lamang ang magtatrabaho sa ibang bansa dahil siya naman ang lalaki. Agad namang nagtungo sa isang agency si Ariel at nag-apply bilang menero. At ay nga sa agency, kailangan ni Ariel magbayad ng placement fee. Nangutang pa nga ang mag-asawang Ariel at Jennifer para sa placement fee ng lalaki. At matapos magbayad ni Ariel ng placement fee sa agency, hindi na ito makontak pa ni Ariel at wala na din ang agency nito sa dating opisina. Dito na nga na-realize na mag-asawa na si Ariel ay na-scam ng agency na kanyang inaplayan. Malaking pera nga ang nautang ng mag-asawa ngunit napunta lamang ito sa wala. Nalungkot nga ang mag-asawa pero wala silang oras para magmukbok sapagkat kailangan nilang bayaran ang kanilang mga pagkakautang. Kumuha nga ng 2 trabaho si Jennifer upang agad na mabayaran ang kanilang utang mag-asawa. At sa kabila nga ng kabiguan ni Ariel sa pagtatrabaho abroad, hindi nawala ng pag-asa si Jennifer na makapagtrabaho din abroad dahil tanging hangad nga lang niya ay ang ikakabuti ng kanyang buong pamilya. Kaya naman ng December 2025, sinimula ni Jennifer ang paghahanap ng trabaho sa Peru para sa lehitimong agency online. Isang advertisement nga sa isang Facebook group ang nabasa ni Jennifer na naghahanap ng room attendant para sa isang maliit na hotel. Sa post, binanggit nga na hindi na kailangan graduate ang isang aplikante o si Jennifer ng kolehiyo dahil sasailalim naman umano ang aplikante sa training. Lalo pang nainganyo si Jennifer sa trabahong ito dahil wala siyang kailangang bayaran na placement fee. Kaya naman dali-dali nga ang minessage ni Jennifer ang Facebook account. Kinuwento nga ni Jennifer sa kanyang asawang si Ariel ang tungkol sa trabaho na ito sa Peru. Nakiusap nga ang ginang sa kanyang mister na sana payagan siya na makapagtrabaho sa Peru sapagkat kailangan nilang kumita ng doble dahil lahat ng kanilang anak ay nag-aaral na. Mahirap man para kay Ariel na ang misis pa niya ang magsasakripisyo sa ibang bansa para maitaguyod ang kanilang pamilya. Napapayag ni Jennifer ang asawa niyang si Ariel. Hindi nga madali ang naging desisyon na ito ni Jennifer. Ang kapalit kasi ng pagtatrabaho niya abroad ay mawawalay siya sa kanyang mga pinakamamahal na anak. Masakit man para kay Jennifer na malayo sa kanyang pamilya, kailangan niya magtrabaho abroad para sa mga ito. At napagkasunduan nga ni Jennifer at ng kanyang kausap na agency na magpupunta si Jennifer sa Peru gamit ang tourist visa nito. Pero kapag naayos na ang agency ang trabaho ni Jennifer doon, sila na din ang mag-aayos ng working visa ng babae. At January 11, 2026 mula nga Ecuador, bumiyahe si Jennifer papuntang Lima, Peru. Bit-bit nga ng ginang ang pag-asa na ito na ang simulan ng magandang buhay niya para sa kanyang mga minamahal. Ngunit hindi inakala ni Jennifer na trahedya pala ang sasapitin niya sa Peru. Mula nga nang nakarating si Jennifer sa Peru, isang beses pala siyang nakareply sa chat ni Ariel. Sa mga sumunod nga na araw, hindi na nakausap pa ni Ariel ang kanyang asawa. Inisip na lamang ng lalaki na baka busy si Jennifer dahil sa training. At January 15, 2026 ng tanghali, isang lalaki nga ang naglalakad sa kalye ng San Martin de Porres. Ang lugar nga na ito ay halos abandonado na at madalas na tambakan pa ng mga basura. Maya-maya pa napansin nga ng lalaki ang isang kutsyon sa gilid ng kalsada. Na-curious nga ang lalaki kaya nilapitan niya ang kutsyon. Laking gulat nga ng lalaki nang makita ang isang kamay sa kutsyon. Agad namang nireport ng lalaki sa mga pulis ang tungkol sa kanyang nadiskubri. Mabilis namang rumesponde ang mga pulis sa nasabing lugar at naabutan nga nila ang kumpulan ng mga tao na nakikiusyoso sa nangyari. Dahan-dahan at mabusising ngang sinimula ng mga otoridad ang investigasyon upang malaman ang buong pangyayari. At nantuluyan na nga nilang nasira ang kutsyon, tumanbad nga sa mga pulis ang isang labi ng babae. Marami nga ang nagulat nang nasaksihan ang labi ng babae na tila pinilit na isiksik sa loob ng isang kutsyon.
Ang kutsyon ay may nakabalot pang plastik at may nakapalibot pang tali. Sa obserbasyon ng mga pulis sa labi ng babae, ito ay nagtamo ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Indikasyon na matindi ang galit ng gumawa ng krimen sa kanya. Matapos iyon, dinala na ang labi sa morgue pero walang pamilya ang nag-claim sa nasabing labi. Wala ding nakakilala sa kalapit na lugar kung sino ang biktima. Walang ID, walang cellphone o kahit anong pagkakilanlan ang biktima. Pero merong isang bagay na maaring makapagsabi kung sino ang natatanging biktima. Ito ay isang tattoo sa kanyang kamay. Sa kamay nga ng babae, meron siyang tattoo na isang korona at may pangalan na Ariel. At dahil walang pagkakilanlan ang biktima, isinapubliko ng mga pulis ang larawan ng tattoo upang malawagan kung sino man ang nakakakilala sa biktimang babae na may tattoo na Ariel ang pangalan. Makalipas ang 3 araw, isang tawag nga ang natanggap ng mga pulis sa Peru at ang tawag ay nagmula sa bansang Ecuador. Ang tumawag ay ang lalaking si Ariel. Ayon kay Ariel, ang babaeng napidas lang natagpuan sa kutsyon ay ang posible niyang asawang si Jennifer. Git ng lalaki, nakilala niya na si Jennifer ang nakitang labi dahil sa tattoo na Ariel ang pangalan. At ito nga ay ang kanyang pangalan. Nasabi pa ni Ariel na hindi niya talaga makakalimutan ang tattoo na iyon dahil pareho silang merong ganong tattoo ni Jennifer. Pero sa lalaki, pangalan naman ng kanyang misis ang nakalagay. Dagdag pa ni Ariel, nagpunta ang kanyang asawa sa Peru dahil sa alok na magandang trabaho at malaking sahod. Dito na nga na-realize ng mga pulis na si Jennifer ay biktima ng peking agency. At sa investigasyon, wala naman talagang nag-aantay na trabaho sa hotel para kay Jennifer. Dahil ang totoo, ang nasa likod ng lahat ay isang organisadong grupo na iligal ang mga negosyo tulad ng ipinagbabawal na gamot at human trafficking. Sa madaling salita, pinangakuan si Jennifer na magandang trabaho pero ang katotohanan, magtatrabaho ang babae bilang tagapagbigay aliw. Ayon sa mga balita, hindi na bago sa Peru ang ganitong uri ng krimen at tila talamak ito sa kanilang bansa. Isang malaki at makapangyarihan na grupo ang nasa likod ng ganitong mga modus. Kapag nakarating na sa Peru ang aplikante, papatirahin sila ng grupo sa isang bahay na mistulang kulungan. Doon ay kontrolado na ng grupo ang galaw ng aplikante at pipilitin ito na gawin ang mga bawal na trabaho. Kapag ang aplikante ay hindi pumayag sa gusto ng nasabing grupo, sasaktan sila ng mga tauhan ng sindikato. Malaking halaga nga ng pera ang kapalit upang makalaya ang isang aplikante mula sa nasabing grupo. Pero dahil sa laki ng halaga na kanilang itinakda, walang sino man ang nakakabayad at hindi na nakakaalis pa sa sindikato. Kapos nga sa pera ang pamilya ni Jennifer kaya naman kailangan pa nilang manghingi ng tulong sa gobyerno upang makapunta si Ariel sa Peru. At hindi naman sila binigo ng kanilang pamahalaan. At pagdating nga ni na Ariel at ng ina ni Jennifer sa Peru, kinumpirma nila na ang labi na nakita sa loob ng kutsyon ay si Jennifer. Itinago ng dalawa ang kanilang pagkakakilanlan at itsura sa media. Ayon kay Ariel, natatakot sila para sa kanilang kaligtasan dahil makapangyarihang grupo ang nasa likod na nangyaring krimen. Ang tangi lamang nilang hiling ay maiuwi pabalik ng Ecuador ang labi ni Jennifer upang mabigyan nila ang babae ng disenteng libing. Ayon naman sa ina ni Jennifer na tumangging humarap sa kamera, wala na silang pake kung manugot pa o hindi ang mga sospek sa pagpatay ni Jennifer. Dahil ang tangi lamang daw nilang gusto ay maibalik na sa Ecuador ang labi ng kanyang anak. At sa tulungan ng pamahalaan ng Ecuador, naibalik naman kalaunan ang labi ng kaawa-awang ina na si Jennifer sa kanyang pamilya at bansa. Sa kabilang banda, sinimula naman ng mga pulis ang investigasyon hinggil sa karumal-dumal na krimeng nangyari. At nabigyan linaw nga ang lahat dahil sa isang CCTV na nakakabit sa isang abandonadong gusali. Sa CCTV, makikita nga ang isang pulang tricycle at nakasakay sa likod nito ang isang lalaki. Maya-maya pa huminto sa tabi ang tricycle at bumaba ang driver nito. Isang kutsyon nga nakapareho ng kutsyon kung nasa nakita ang labi ni Jennifer ang nasa ibabaw ng pulang tricycle. Nagtulong nga ang driver at ang pasaherong lalaki na buhatin pababa ang nasabing kutsyon. Kapansin-pansin din na nahirapan silang maihulog sa kalye ang kutsyon, indikasyon na tila nga ito ay napakabigat.
Pagkatapos noon ay agad namang umalis ang tricycle. Bigong makuha ng mga pulis ang plate number ng tricycle dahil tila sinadya itong takpan. Sa isang kuha pa ng CCTV, nakita sa highway ang kaparehong tricycle na pula at nasa ibabaw nito ang kutsyon. Nagtungo ang tricycle sa direksyon kung saan natagpuan ang labi ni Jennifer. Indikasyon nga na ito ang kaparehong tricycle na may dala ng kutsyon. At sa CCTV na ito, kita na ang plate number ng tricycle. Tinawagan nga ng mga pulis ang may-ari ng naturang tricycle. At ayon sa sumagot ng tawag, hindi siya ang may-ari ng tricycle dahil matagal na niya itong ibinenta. Sunod na tinawagan naman ng mga pulis ang pangalawang buyer ng tricycle. Ayon sa babaeng nagmamay-ari ng tricycle, ang nagmamaneho nito ay ang kanyang anak na si Darwin Vasquez. Nagtaka nga ang ginang dahil simula nang napabalita nga ang tungkol sa labi ng babaeng natagpuan sa kutsyon, hindi na daw niya nakita pang muli ang kanyang anak. Nang araw din na ito, nahanap at naaresto naman kalauna ng mga pulis si Darwin. Ayon sa lalaki, inupahan lamang siya ng malaking halaga para ibiyahe ang kutsyon. Git nga ng driver, isang lalaking nagngangalang Alex ang nagbayad sa kanya. Ayon kay Darwin, naniniwala siyang sangkot din sa krimen ang babaeng si Adriana na kasama pa nila noon sa tricycle. Sa CCTV, makikita nga na merong nakasakay sa loob ng tricycle na pinaniniwalaang si Adriana. Nasabi pa ng driver na may kausap daw na lalaki sina Alex at Adriana na nagngangalang Draco na tingin niya ay boss ng dalawa. Git ng driver, wala siyang alam na ang laman ng kutsyon ay labi pala ng isang tao. Natakot lamang daw siyang tumanggi dahil tinakot siya ni Alex. At para patunay nga na siya ay nagsasabi ng katotohanan, ipinarinig ni Darwin sa mga pulis ang isang recording kung saan sinabi nga ni Alex sa boss niya si Draco na napatay niya si Jennifer. At para sa pakikipagsabuatan naman ni Darwin sa iba pang suspect, siya ay kinasuhan ng accessory to the crime at siya ay hinatulan ng 9 na buwang pagkakakulong habang gumugulong ang investigasyon ng kaso. At January 21, 2026 nang naaresto na nga ang taong responsable sa pagkamatay ni Jennifer na si Alexander Figueroa o Alex, 30 years old. Si Alex ay naaresto sa Ecuador matapos ang isinagawang raid tungkol sa pagkamatay ng isang pulis. Ayon sa mga balita, si Alex din ang pumatay sa pulis matapos nitong hindi pumayag na maging protector ng kanilang grupo. Inamin nga ni Alex ang pagpatay niya sa pulis at inamin din niya na siya ang walang awang sumaksa kay Jennifer sa Peru. Base nga sa pag-amin ng suspect, tumanggi daw kasi si Jennifer na magtrabaho bilang tagapagbigay aliw kaya binigyan niya ng leksyon ang biktima para magsilbing babala sa iba pang susuway. Sa autopsy report nga sa labi ni Jennifer, siya ay nagtamo ng higit 20 pinsala ng mga saksak sa kanyang katawan. At para nga sa krimen na kanyang ginawa, kinasuhan si Alex ng 2 count ng murder, kaso tungkol sa iligal na paggamit ng gamot at iba pang mga kaso. Sa ngayon ay patuloy namang hinahanap ang 2 pang sangkot na sina Adriana na nag-utos ng pagpatay kay Jennifer at ang itinuturing ng boss ng grupo na si Draco. Nakakulong pa din sina Darwin at Alex habang nag-aantay ng trial ng kani-kanilang mga kaso. Kapag napatunayan si Alex na guilty sa pagpatay kay Jennifer, sa pulis at sa iba pang kaso na kanyang kinakaharap, maaari siyang hatulan ng korte ng habang buhay na pagkakulong. Sadyang nakakadurog ng puso ang sinapit ng masipag na ina at mapagmahal na asawang si Jennifer, na ang tangi lamang hangad ng babae ay magandang kinabukasan para sa kanyang buong pamilya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!